Ang teoryang ito ay makikita kung kailan ilulunsad ni Gogeta ang panghuling pag-atake upang talunin si Broly. Ngunit sa oras na iyon, ang fusion ni Goku at Vegeta ay matatapos na, pero ang nangyari, hindi pa lumilipas ang 30 minutes, Leche Kakarot, naging confident na naman tayo, si Vegeta ay kailangang labanan siya gamit ang maliit na kapangyarihan na mayroon siya. Si Goku at Vegeta ay magiging Super Saiyan Blue. At makikita ito ni Broly na magpapakawala ng isang ngiti at magsisimulang madagdagan ang kanyang kapangyarihan sa napakalaking paraan. Ang dalawang saya na ito ay lubos na hahanga sa dakilang kapangyarihan na inilalabas ni Broly. Hindi pwede, ang taong ito ay naglabas ng higit na kapangyarihan kaysa sa dati, ngayon, baka patay na tayo Vegeta. Kakarot, huwag sumuko, kailangan nating lumaban hanggang sa huli. Ang dalawang mandirigma ay susugod laban kay Broly, na magbibigay sa kanya ng malalakas na suntok na walang epekto sa katawan ng maalamat na mandirigma. Kakounterin ni Broly ang dalawang ito. Binibigyan sila Goku at Vegeta ng malalakas na suntok na nag-iwan sa kanila ng labis na sugatan. At pinabagsak sila sa lupa na natalo ang Super Saiyan Blue sa hindi kapani-paniwalang mga suntok ni Broly. Nakikita ni Bulma kung paano pinapahiya ni Broly ang kanyang asawa at sasabihin ni Bulma, Mr. Whis, mangyaring pigilan siya, baka patayin niya ang aking Vegeta at si Goku. Patawad Miss Bulma, wala akong magagawa, pag nangyari ito ay magiging tadhana. Si Bulma ay magsisimulang umiyak nang makitang wala siyang magagawa sa sitwasyong ito. Sasabihin ni Goku, Leche, ito na ang katapusan natin, wala na tayong magagawa. Si Vegeta na nasa lupa ay nasaktan na babangon at sasabihin, hindi ako susuko, kailangan kong protektahan ang pamilya ko, poprotektahan ko sila kahit mawalan ako ng buhay. Ang galit na prinsipe ay magiging Super Saiyan Blue at sasabihin, makikita mo Broly, bibigyan kita ng isang bugbog na hindi mo malilimutan. Si Vegeta na may pambihirang bilis ay magbibigay ng malakas na sipa kay Broly, na naging dahilan ng pagluwa niya ng maraming dugo. Ang maalamat na mandirigma na galit ay magsisimulang magbigay ng pambubugbog kay Vegeta nang hindi niya mapigilan ang pag-atake ni Broly. Ang saya na ito sa isang mahusay na suntok ay magpapatalsik sa Prinsipe palayo, na sinundan ng malakas na pagsabog ng enerhiya. Pinabagsak si Vegeta sa lupa na may malubhang pinsala sa kanyang katawan. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Nakita ito ni Goku, at magiging Super Saiyan Blue, na magbibigay kay Broly ng isang malakas na suntok sa mukha. Ang saya na ito na may malademonyong ngiti, ay magbibigay ng isang malakas na suntok sa mukha ni Goku, na ipapadala siya sa bundok. Si Goku ay lalabas mula sa mga durog na bato na bumalik sa normal na anyo at sasabihin, ang lahat ng mga pag-atake na ibinibigay namin sa kanya, madali lang niyang sinasalag ang mga ito. Si Broly ay maglulunsad ng malakas na sabog ng enerhiya para patayin si Goku. Ngunit si Vegeta ay lilitaw sa kanyang likuran na nagbibigay ng isang malakas na suntok kay Broly na nagpabagsak sa kanya sa mga bato ng lugar. At sasabihin ni Vegeta, Kakarot, ano pang hinihintay mo, gamitin mo ang Super Saiyan Blue at tayo ay gumawa ng pinagsamang pag-atake para talunin ang taong ito. Magiging Super Saiyan Blue si Goku, handang makipagsanib puwersa sa prinsipe. Lalabas si Broly mula sa mga bato na galit sa suntok ni Vegeta. Si Goku ay magsisimulang ilunsad ang kanyang Super Kamehameha. At si Vegeta ay magsisimulang mag-charge ng Final Flash, habang si Broly ay mag-charge ng Omega Blaster. Ang parehong Saiyan ay maglulunsad ng kanilang mga malalakas na pag-atake, kaya pinagsasama ito. Ilulunsad ni Broly ang kanyang napakalakas na pag-atake na lumikha ng isang mahusay na sagupaan ng mga kapangyarihan. Ang saya na mas malakas kaysa kay Goku at Vegeta ay sinasamantala. Leche Vegeta, gamitin mo lahat ng kapangyarihan mo. Walang sino man ang nagbibigay sa akin ng mga utos. Ang parehong Saiyan ay magdaragdag ng higit pa sa kanilang kapangyarihan ngunit magiging walang silbi dahil maaari pa ring ipagpatuloy ni Broly ang pagkuha ng kalamangan.
Wala ng puwersa sina Goku at Vegeta para magpatuloy sa labanan ng mga kapangyarihan laban sa maalamat na Super Saiyan. Maluha-luha sina Goku at Vegeta nang makitang dumating na ang kanilang wakas at hindi na nila maprotektahan ang kanilang mga mahal sa buhay. Dadagdagan pa ni Broly ang kanyang kapangyarihan na nagiging dahilan upang magkawatak-watak ang pinagsamang pag-atake ni Goku at Vegeta at nabangga nito sina Goku at Vegeta na lumikha ng isang malaking pagsabog. Hey, nasaan ako? Bakit parang ang liit ng katawan ko? Bakit ako nakakulong sa loob ng capsule na ito? Nakakulong si Goku sa isang capsule at makikita na ang planeta ay hindi katulad ng planetang Earth, hindi alam ng Saiyan na siya ay nasa planetang Vegeta. Habang may naririnig siyang dalawang taong nag-uusap habang may nagkakarga ng ship na sinasakyan niya. Hindi maintindihan ni Goku ang anumang pinag-uusapan nila. Hanggang sa makita niya ang mga mukha ng isang napakagandang babae at isang lalaki, ito ay halos kamukha niya. Ang spaceship ni Goku ay bubukas, at ang spaceship ay malapit nang umalis sa planeta, ngunit malalaman niya na nasa kanya pa rin ang kapangyarihang ito mula noon. Si Goku mula sa kanyang spaceship ay magbabagong anyo sa isang Super Saiyan, ganap na sinisira ang spaceship kung nasaan siya. Mapapahanga nito sina Bardock at Jane. Sasabihin ni Goku, ano ito, kung ako ay ipinanganak na muli kasama ang lahat ng aking alaala at kapangyarihan, paano ito mangyayari? Ang huling naaalala ko, yung Saiyan na tinatawag na Broly ay pinatay ako at si Vegeta, tungkol dito, nasaan siya? Nagulat si Bardock sa kanyang nakita at sinabi, anak ko, totoo ba ito? Anak ko yan, pwede siyang maging legendary Super Saiyan. Tuwang-tuwa si Jane at niyakap si Goku. Ang anak kong si Kakarot ay ang maalamat na Super Saiyan, sabi ni Jane habang karga ang kanyang anak, sinabi niya bang anak ko, at sila ang magulang ko. Masayang sabi ni Goku, sa wakas ay nakilala ko na ang aking mga magulang na sina Bardock at Jane. Sa kabilang banda, makikita ni Vegeta ang kanyang sarili sa isang lugar na pamilyar sa kanya. Marahil ito ang kastilyo ng aking ama na si King Vegeta, ngunit bakit ako naririto? Dapat patay na ako dahil pinatay ako ng Saiyan na iyon at si Kakarot, bakit ko ito naaalala at bakit mayroon akong kapangyarihan noong pinatay ako ng Saiyan na iyon? Marahil ay ipinanganak na muli ako taglay ang lahat ng aking alaala at kapangyarihan. Maririnig ni Vegeta na may nagbubukas ng pinto ng kastilyo. Na walang iba at walang mas mababa kaysa kay Haring Vegeta. Hoy Vegeta, pumunta ako dito dahil may ipapagawa ako sa'yo. Ano ang nangyayari? Bakit pa ako isinilang? Kung patay na ako ngayon, nasaan si Kakarot? Baka pinadala na siya ni Bardock sa Earth. Leche, sasabog na ang ulo ko sa sobrang daming tanong. Sasabihin ni Haring Vegeta sa kanya, Hoy Vegeta, ano bang problema mo? Sabi ko sa'yo, may misyon ka kasama sina Nappa at Raditz. Sandali lang, kung pupunta ako sa planetang iyon ay binalak na ni Frieza na patayin ang lahat ng Saiyan para sirain ang planetang Vegeta, kaya pinadala ni Bardock si Kakarot sa Earth para iligtas siya sa kamatayan, iniisip ni Vegeta. Hoy Vegeta, ano bang problema mo? Hindi ka naman ganyan. Ama, hindi ako makakapunta sa planetang iyon, kung pupunta ako ay tatawagin ni Frieza ang lahat ng Saiyan para mamaya ay sisirain niya ang planetang Vegeta. Magtataka si Haring Vegeta sa mga salitang sinabi ng kanyang anak, seryoso ba ang sinasabi mo anak, ano bang kalokohan ang pinagsasabi mo, hinding-hindi gagawa ng ganyan si Frieza, matagal na namin siyang pinagsilbihan, kalokohan talaga yang sinasabi mo, itigil ang pagsasabi ng mga katangahang bagay Vegeta, ano ang mali sa iyo at paano mo malalaman iyon? Ipapaliwanag ko ang lahat sa ibang pagkakataon, kailangan muna nating mahanap si Bardock at ang kanyang anak na si Kakarot. Baliw ka anak, bakit kailangan mong hanapin ang mga taong iyon, huwag mong isipin na tutulungan kita hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa akin kung bakit mo sinasabi iyon. Ama, sumusumpa ako, mamaya makikita mo ito at malalaman mo kung bakit ko sinasabi ito, pakinggan mo lang ako kahit minsan lang sa buhay mo, kung hindi ako tama ay titigil na ako sa pagiging prinsipe Vegeta.
Makikita ni Haring Vegeta na ang kanyang anak ay lubos na kumbinsido sa kanyang sinasabi na itinaya din niya ang kanyang posisyon bilang prinsipe sa isang bagay na napakahalaga para kay Vegeta at papayag siyang sumama kay Vegeta para hanapin ang dalawang Saiyan. Sana ay hindi pa naipadala ni Bardock si Kakarot sa Earth, sasabihin ni Vegeta na labis na nag-aalala. Sa kabilang banda, sinabi ni Goku ang lahat tungkol sa kanyang nakaraang buhay sa kanyang mga magulang at sasabihin ni Bardock. Kaya ang saya na tinatawag na Broly ang pumatay sa inyo ni Prinsipe Vegeta, kung tama ang pagkakaalala ko si Broly ay anak ni Paragus, ngunit ngayon ay hindi ko alam kung nasaan siya. Leche, paano ko siya makakalimutan? Nakalimutan mo ama. Ang napakasamang Frieza na iyon ay gustong tapusin ang lahat ng mga Saiyan, ang hangal na Frieza, ama, gusto kong manatili at lumaban kasama mo. Hindi anak, ito ay lubhang mapanganib, bagamat naging Super Saiyan ka na, hindi pa rin natin alam ang tunay na kapangyarihan ng hangal na iyon. Huwag kang mag-alala ama, sa nakaraang buhay ko, natalo ko siya sa Super Saiyan. Hahanga si Bardock, hindi ka panipaniwala anak, maaari mong iligtas ang lahat ng lahi ng Saiyan. Kakarot, samahan mo akong lumaban kay Frieza. Makikita ito ni Jane at sasabihin nito, hindi pwede, hindi ako papayag, hindi ko ilalagay sa panganib na mamatay ang anak ko. Ina, mangyaring tandaan na ginagawa ko ito upang iligtas ang lahat ng mga Saiyan. Ayoko lang na may mangyaring masama sa'yo. Huwag kang mag-alala Jane, ibibigay ko ang buhay ko para iligtas si Kakarot, magaling Kakarot, umalis na tayo. Si Goku at Bardock ay haharap kay Frieza. Ngunit sa sandaling iyon, darating si Vegeta kasama ang kanyang ama na si Haring Vegeta. Nagulat na sabi ni Goku, Vegeta, hindi ka ba iba? Sino sa tingin mo ako, hangal? Nakikita ko, kung ano ang nangyari sa iyo ay pareho sa akin. Tama Kakarot, hindi ko alam kung sino ang gumawa nito sa atin pero tayo ay ipinanganak na muli, ang pinaka-weird na bagay ay ito, isinilang tayo na taglay ang lahat ng alaala at kapangyarihan na mayroon tayo sa hangal na Saiyan na iyon, pinatay tayo ni Broly. Oo, alam ko Vegeta, ito ay lubhang kakaiba. Sasabihin ni Bardock kay Haring Vegeta, tila ikaw at ako ay nasa parehong kalagayan. Hindi mo kailangang manatili, Bardock, parang totoong Saiyan Warriors ang anak natin sa kabilang buhay, pero mamaya na natin ito pag-uusapan. Ngayon, pumunta kami dito dahil sinabi sa akin ni Vegeta na gusto ni Frieza na sirain ang planetang Vegeta. Kaya totoo ito, kaya ako nagkaroon ng pakiramdam, Haring Vegeta, sa pagkakaalam ko gusto lang sirain ni Frieza ang planet Vegeta dahil sa takot na lumabas ang maalamat na Super Saiyan. Hindi na iyon alamat, tiyak na nagising na ng anak natin ang kapangyarihang iyon, di ba, Vegeta? Kahit ang aking anak ay nagawa ito. Inis na sabi ni Vegeta, tumigil sa pakikipag-usap at magtipon ng mas maraming Saiyan para talunin si Frieza. Tara na, sana hindi nila tayo tratuhin na parang baliw, sabi ni Bardock. Kung hindi sila makikipagtulungan, aalisin ko sila gamit ang sarili kong mga kamay. Hindi mo gagawin ito Vegeta, ang dapat nating alisin ay si Frieza, hindi ang sarili nating lahi. Paano ako napakawalang muwang, Kakarot, pero okay lang, wala akong papatayin, umalis na tayo. Ang apat na mandirigma ay maghahanap ng mas maraming Saiyan para makaharap ang Emperor of Evil. Sa ibang lugar, si Frieza, may problema ba sa lahat ng mga unggoy na ito na pumupunta dito? Wala yun sir, lahat sila ay nasa napaka-importanteng misyon na itinalaga mo. Hindi problema yon, tinawagan mo na sila, dapat ay dumarating na sila. Pero kapag dumating na silang lahat, ano ang gagawin mo sir? Bueno, narinig ko ang isang bulong-bulungan na minsan ay mayroong isang Super Saiyan God na kayang sirain ang lahat ng bagay na kanyang maaabot at kung ang isa sa mga Saiyan na iyon ay dumating upang gisingin ang gayong kapangyarihan, tiyak na lahat ng Saiyan ay sasama sa kanya sa paghihimagsik laban sa akin, mawawala ako. Huwag mong sabihin sa akin na plano mong lipulin ang lahat ng Saiyan kasama na ang planeta mo. Tama, hanggang sa makuha mo ito ng tama. Pero kung gagawin mo yan, mababawasan ng kalahati ang hukbo natin sir. Pagkatapos ay aayusin natin, kunwari sila ay masunurin dahil yun lang ang option nila, pero anumang oras, kakagatin nila ang kamay ko. At ibig mong sabihin, lahat ng tauhan na Saiyan.
Hindi sa naniniwala ako na kung tutuusin ay lahing mandirigma sila, kaya mas mabuti na maging ligtas kaysa mag-sorry, hindi ba? Samantala, si Haring Vegeta, Leche, walang sayan ang gustong tumulong sa aming labanan si Frieza. Sasabihin ni Bardock, Haring Vegeta, sana walang mamatay na mga sayan. Hindi ko gusto, ngunit hindi ko din gagawin dahil hiniling sa akin ng aking anak. Wow Vegeta, nakikita kong may kabutihan ka pa rin sa iyong puso. Tumahimik ka insekto, at bukod pa, nabalitaan naming lahat na isa-isa nang bumabalik ang mga sayan at tila nakalanding na sila. Nag-aalalang sabi ni Bardock, ito ay masama Kakarot, tayong apat lang yata ang nandito para talunin siya. Walang ibang pagpipilian, pumunta na tayo doon. Kakarot, minsan ko lang itong sasabihin sa'yo at para sa lahat, ako ang lalaban sa hangal na iyon. Paano kung magpasya tayo gamit ang Jack and Poy? Gusto mong gawin ang pareho, ngunit gagawin ko ito sa huling pagkakataon, ang dalawang sayan ay naglaro ng Jack and Poy. Kung saan si Goku ang mananalo, paano, kung gayon, makakalaban ko si Frieza. Maaaring sila na ang pinakamakapangyarihan ngunit hangal pa rin silang magpasya kung sino ang unang lalaban, iisipin ni na Bardock at King Vegeta. Kung gayon mga bata, humanda na kayo. Oo ama, pwede na tayong umalis. Ang apat na sayan ay pupunta sa kalawakan upang labanan ang Evil Emperor. Sir Frieza, ipinaalam sa akin na ang lahat ng mga sayan ay kakarating lang sa planeta. Ito ay mas mabilis kaysa sa naisip ko, sa pagkakataong ito, hangal silang sumunod sa utos na ito dahil ito na ang huling utos na matatanggap nila. Sir, gusto mo ba talagang gawin ito? Sinabi ko na sa iyo, mas mabuting matapos na ito ng mabilisan bago pa magkagulo. Lord Frieza, ipinaalam sa akin na ang apat na sayan ay mabilis na patungo dito, tila sila Bardock at Haring Vegeta, kasama ang dalawang bata, na tila mga anak nila. Ano ang sinabi mo, ngunit apat na unggoy lamang ang gustong subukang patayin ako, hahaha, ipadala ang ating hukbo para tapusin sila. Bilang iyong order sir. Ang pinto ng spaceship ay magbubukas at pinapalabas ang lahat ng mga sundalo ni Frieza upang salakayin ang mga sayan. Ngunit mapapansin nila iyon at hindi gaanong mahalaga. Sasabihin ni Haring Vegeta sa sandaling ito, mga bata, huwag mag-alala, sige lang, kami ni Bardock ang bahala sa lahat ng nakakainis na sundalong iyon. Humiwalay sina Goku at Vegeta sa kanilang mga magulang at dumiretso kay Frieza. Kung gayon Bardock, tapusin na natin ito. Gaya ng utos mo, Haring Vegeta. Ang parehong mga sayan ay gagawa ng kanilang pinakamalakas na pag-atake at pag-iisahin at ihahagis ito sa buong hukbo ni Frieza, na dinudurog sila hanggang sa maging alikabok. Ano iyon, nilipol nila ang ating buong hukbo sa isang pag-atake, ang mga batang iyon ay nagawang lumayo nang hindi napapansin ng sinuman sa aming hukbo, sasabihin ng sundalo ni Frieza. Sasabihin ni Goku at Vegeta, Leche Frieza, sa wakas, nandito na kami sa harapan. Matapos alisin ni Haring Vegeta at Bardock ang lahat ng mga sundalo ni Frieza. Sa wakas ay nasa harap na ng spaceship ni Frieza sina Goku at Vegeta. Kaya't sasabihin nila sa kanya, lumabas ka dyan Frieza, alam naming nasa loob ka. Sa sandaling iyon, iuulat ito ng mga sundalo kay Frieza. At siya ay lalabas na medyo masama ang loob, kaya, kayo ang nagdulot ng labis na kaguluhan, nakikita ko na kayo ay mga bata, nakakainis na magkaroon ng kasuklam-suklam na hukbo, paano nila pinayagan ang mga batang ito na dumating. Malalaman ni Frieza na ang isa sa kanila ay anak ni Haring Vegeta, Vegeta, nakakagulat, nagtataka ako kung bakit mo nagawa ang lahat ng ito, binigyan ka ba ng pahintulot ng iyong ama na pumunta dito? Darating si Haring Vegeta sa sandaling iyon at sasabihin niya kay Frieza, tama yan, inutos ko iyon sa kanya, ngunit hindi ko lang siya sinabihan na pumunta, inutusan ko rin siyang patayin ka. Walang tigil sa pagtawa si Frieza nang marinig niya ang mga salitang ito mula kay Haring Vegeta, hahaha, ano bang sinasabi mo sa akin, gusto mo bang makitang mamatay ang anak mo, naiinis ka ba sa kanya o anong nangyari King Vegeta? Hindi ako naiinis sa kanya Frieza, naiinis ako sa'yo, sa mga walang kwenta mong utos, ginagawa ko lahat ng sinasabi mo, pagod na ako, ang gusto ko lang ay makita kang patay.
Hahaha, nagulat ako sa iyo King Vegeta, isang taong hindi ako nirerespeto noon, hindi ko akalain na magpapakita ka sa akin, nakikita ko, kaya, nangyari ito ng mas maaga kaysa sa naisip ko, kinagat lang nitong mga sayan ang kamay ko bago mawala, ngunit mabuti, hindi ito nangangahulugan ng isang problema, kaya, in advance ko na ang pinlano ko. Seryosong sasabihin ni Bardock sa kanila, oo alam ko Frieza, akala mo hindi namin mapapansin, alam naming gusto mo kaming lipulin, sayang, nasira ang plano mo. Pero kung gaano ka katalino Saiyan, hindi ka kasing tanga gaya ng iniisip ko, paminsan-minsan, maaari silang maging napaka-intuitive, pero nakakainis talaga sila. Ipapadala ni Frieza ang kanyang dalawang elite warriors na sina Dodoria at Zarban, para tapusin sina Haring Vegeta at Bardock. Kaya't susundin nila ang utos at susubukan nilang salakayin ang mga Saiyan na ito. Ngunit sasabihin sa kanila ni Frieza na huwag muna silang patayin. Tatayo si Frieza sa kanyang kinauupuan at sinabing, sunggaban sila, gusto kong makita nila kung paano ko pinatay ang kanilang mga anak sa harap nila, kaya magsisisi sila sa ginawa nila. Hahawakan nina Dodoria at Zarban ang mga bisig ni Haring Vegeta at Bardock nang hindi nila ito binibitawan, para manatili silang mga manunood sa kung ano ang mangyayari. Tatayo si Frieza sa harap ni Goku at Vegeta, habang sina Bardock at Haring Vegeta ay sinusubukang kumawala sa mga bisig ng mga sundalong iyon, ngunit kitang-kita na mas nakahihigit ang dalawang sundalong ito, ang dalawang Saiyan ay kailangan lamang manood. Nakangiting sabi ni Frieza, hindi ko akalain na ako mismo ang papatay sa iyo Vegeta, noon pa man ay medyo suwail ka ngunit, laging naroroon ang iyong katapatan, ikaw ang taong hindi ko inaasahan na ito, kahit na dapat kong hulaan na ang iyong pagkamakasarili ay magdadala sa iyo dito. Alam kong sa loob-loob mo, hindi mo kayang makita ang iyong ama na nakaluhod sa harapan ko, isang hari ang nagpatira pa sa harap ng isang malupit na katulad ko. Na dapat masaktan ka, malaki ang galit na naipon mo sa akin, bagamat umaasa akong hindi na mangyayari ang sandaling ito dahil nalalapit na ang katapusan ng iyong lahi bago mangyari iyon, ngunit nakikita ko na ang mga bagay ay medyo nawala sa aking mga kamay. Bagamat dapat kong sabihin na nagulat ako, matapang kang pumunta dito kasama nila kahit alam mo ang kapangyarihan ko, ang lakas ng loob mo bata, ngunit ikinalulungkot ko na nagtatapos ito sa paraang ito para sa iyo, ikaw ay mamamatay mamaya, dahil pahihirapan kita tulad ng batang iyon na nagngangalang Kakarot. Itataas ni Frieza si Vegeta sa leeg gamit ang kanyang sariling buntot na nagsasabi sa kanya, gusto kong makita ang takot sa iyong mukha, bata. Sinasamantala ni Vegeta ang kalapitan, sasabihin sa kanya, tandaan ang alamat na labis mong kinatatakutan, ang iyong pinakamalaking kinatatakutan Frieza, alam mo ba ang ibig kong sabihin? Sasabihin ni Vegeta, na kasabay nito, ay magbibigay kay Frieza ng isang malakas na suntok na magpapakawala sa kanya nang matanggap niya ang impact. Mananatiling nalilito si Frieza, anong ibig mong sabihin bata, ano ang pinagsasabi mo, wala akong kinatatakutan, hahaha. Tatawa si Frieza, ngunit biglang mapapansin na may nagbabago kay Vegeta. Frieza, ako ang pinakakinatatakutan mo, hindi mo alam kung paano ko gustong makita ang mukha mo ngayon. Nagsisimula ng magbago ang kulay ng buhok ni Vegeta na nagiging kulay dilaw. Nagulat na sabi ni Frieza, hindi pwede. Tama Frieza, ito ang Super Saiyan, nakangiting sasabihin ni Vegeta. Ang sundalo na medyo nalilito ay sasabihin, pinalitan niya lang ang kulay ng buhok niya, hindi naman masyadong big deal, hahaha, makikita ko sa scouter kung anong power level niya. Binuksan nito ang device para sukatin ang kapangyarihan ni Vegeta, na pinagmamasdan na ang mga numero na lumitaw sa screen ay hindi tumigil sa pagtaas ng napakabilis. Masisira ang device pagkalipas ng ilang segundo dahil hindi nito matukoy ang napakaraming kapangyarihan, dahil hindi nagbabago ang mga numerong iyon, kahit na sa screen. Leche, hindi pwede, ni hindi masusukat ang kapangyarihan niya, mukhang malakas talaga ang batang iyon. Napagtanto din ito ng ibang mga sundalo na iniiwan silang tulala. Maaasar na sabi ni Frieza, mga hangal, nagulat sa ilang simpleng numero, nakakadismaya, papatayin ko sila sa pagiging duwag. Si Frieza sa sandaling iyon ay handa nang salakayin si Vegeta, sinusubukang atakihin siya ng suntok na pinipigilan ni Vegeta gamit ang isang daliri. Sasabihin ni Goku na nanunood nito, iwan mo ako ng kasiyahan para mamaya.
Manahimik ka Kakarot, huwag kang mang-istorbo. Hahawakan ni Vegeta ang braso ni Frieza upang subukang itapon siya, ngunit bago itapon si Frieza, kukunin niya ang paa ni Vegeta at muling babalik sa laban na ginagawa ang parehong galaw. Inihagis si Vegeta sa ilang bato. Sasamantalahin ni Frieza ang sandaling ito upang maglunsad ng maraming pag-atake kay Vegeta na pinupuno ang lugar ng Stardust. Nakita ito ni Haring Vegeta at sasabihin, "Hindi Vegeta, anak ko, hindi pwede, nagtiwala ako sa'yo Vegeta." Sinabi ito ng hari ng mga Saiyan na iniisip na ang kanyang anak na si Vegeta ay namatay. Hindi mapigilan ni Frieza ang pagtawa, "Ha ha ha, masyado yata akong malakas, napakabilis ko siyang tinapos, naisip kong pahirapan pa siya, ngayon nagsisisi na siya sa impyerno sa ginawa niya, ha ha ha." Sasabihin ni Goku nang makita ang reaksyon ng iba, gaano kawalang muwang, talagang naniniwala sila na siya ay namatay. Naramdaman ni Frieza ang isang kamay sa kanyang balikat at maririnig niya. "Ang tanga mo Frieza, ito ay si Vegeta na hindi nakatanggap ng kahit isang gasgas para dito." Ang mukha ni Frieza ng kaligayahan at pagtawa ay nawala, at haharapin nito ang ganap na tulala sa sitwasyon, dahil walang sino man ang nakaligtas sa mga pag-ataking iyon. "Leche, dapat talaga akong mag-alala, hindi ko alam kung paano nila nakuha ang lahat ng kapangyarihang iyon mula sa wala." Susubukan ni Frieza na atakihin si Vegeta gamit ang kanyang siko, dahil ito ay nasa isang madiskarteng posisyon, dahil si Vegeta ay nasa likod mismo ng kanyang braso, kaya sinubukan ni Frieza na atakihin ang kanyang tiyan, ngunit nang gawin niya ito, naramdaman na lamang niya ang paglapat ng braso niya sa wala. "Pero paano," sabi ni Frieza, "sino ang tatalikod pagkatapos na subukang saktan siya ng biglaan nang makitang wala talagang tao sa likuran niya?" Ngunit titingala siya, at nandoon si Vegeta, bagamat huli na ang lahat dahil si Vegeta sa sandaling iyon ay akmang aatakihin ng dalawang kamay si Frieza sa ulo. Natatama sa ulo ng malupit na magpapabagsak sa kanya sa spaceship, sinira ito sa kalahati. Ang suntok na ito ay napakahirap para kay Frieza dahil mahirap para sa kanya na bumangon, may malinaw na sugat siya sa mukha, kaya sasabihin niya, "Hindi ito maaaring mangyari sa akin, pinapahiya ako ng isang batang Saiyan, isa lamang itong bangungot." "Hindi Frieza, hindi ito isang bangungot, ito ay isang katotohanan para sa iyo, dapat matagal mo na kaming nilipol, Frieza. Tumahimik ka hangal na bata, kailangan kong gamitin ang lahat ng kapangyarihan ko. Gamitin mo lahat ng gusto mo Frieza." Sa sandaling iyon, sisimulan ni Frieza na dagdagan ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Laking gulat ni Dodoria, kahanga-hanga, "Hindi ko akalain na si Lord Frieza ay susubukan na gamitin ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ito ay isang natatanging sandali sa kasaysayan, hindi ko pa nakitang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, napakagandang makita ng sarili kong mga mata." Sa sandaling iyon, naabot na ni Frieza ang kanyang huling anyo, ginagawang medyo malakas ang kanyang kapangyarihan. Napansin ng mga naninirahan sa planetang Vegeta na may nagaganap na labanan sa itaas nila, na pagtanto nila na ito ay tungkol kay Frieza. Kamakailan, sinabi ni Bardock sa isa pang Saiyan ang tungkol sa pinaplanong gawin ni Frieza. "Hindi ko alam kung ano ang pinaplano mong gawin Bardock, ngunit sana ito ay sapat dahil nararamdaman ko ang galit ni Lord Frieza." Lahat ng Saiyan ay mapapansin na may lumalaban kay Frieza, sumigaw sila ng pakiusap wakasan ang buhay ni Frieza, bagamat hindi sila narinig ng mga nasa itaas, dahil sa kanilang taas, kaya lahat ng Saiyan ay batid ang lahat ng nangyayari. Samantala, si Frieza ng buong lakas ay susubukan na hawakan si Vegeta gamit ang kanyang buntot at hahawakan ang kanyang kaliwang paa, hahampasin siya ng lahat ng mga bato na nakakalat sa hangin, kasabay nito, bibigyan niya siya ng napakalakas na suntok na hindi naiwasan ni Vegeta. Hahawakan ni Frieza si Vegeta sa ulo, at gamit ang kanyang braso, susubukan niyang tusukin ang tiyan ni Vegeta, ngunit nagawa ni Vegeta na hawakan ang kanyang braso at susubukan na ilayo ito sa kanyang tiyan, ngunit iyon ay nagiging napakakomplikado, papalapit si Frieza sa kanyang tiyan, at nagsisimula ng tusukin si Vegeta, ang mga kuko ni Frieza ay bumabaon sa kanyang balat na umaabot upang tumagos ng kaunti sa kanyang mga kamay. Ngunit darating si Goku at sisipain niya si Frieza sa mukha. "Vegeta, hangal ka, kung hindi dahil sa akin mamamatay ka." "Leche Kakarot, bakit ka nakikialam, hayaan mo akong gawin ito ng mag-isa, insekto."
Hindi Vegeta, sobra kang kumpiyansa, kaya naman muntik nang tapusin ni Frieza ang buhay mo, hindi kita hahayaang lumaban, ang iyong uhaw sa paghihiganti ang bumulag sa iyo, isa kang hangal. Sabi ko manahimik ka, insekto, iwan mo ako. Ikinalulungkot ko Vegeta sa paggawa nito. Sa sandaling iyon, gagamitin ni Goku ang Red God sa isang iglap. At kung wala si Vegeta, halos hindi mapapansin, bibigyan siya ni Goku ng suntok sa mukha na mag-iiwan sa kanya ng walang malay. Ang pagpapahulog sa kanya sa kung saan nanonood ang mga Saiyan, ay dadalhin siya upang pagalingin siya. Samantala, natigilan ang mga sundalo, sina King Vegeta, Bardock at Frieza, nang makita kung paano pinatumba ni Kakarot si Vegeta sa isang suntok, mapapansin nila na ang kanyang buhok ay nagiging pula na ngayon. Tititigan ni Goku si Frieza at sasabihin sa kanya, ito ang kapangyarihan ng isang Diyos, ako ang tatapos sa iyo, sapat na ang saya ni Vegeta sa pagbugbog sa iyo at napagtanto na nakakatamad na kalabanin ka, ilang beses na kitang nilabanan at sa tingin ko ay sapat na ang pag-e-enjoy ko, kaya tatapusin na kita kagad. Pero ano ang sinasabi mo bata, akala mo ba matatakot mo ako sa bagong kulay ng buhok na yan, ha, huwag kang walang muwang bata. Sa pagkakataong iyon ay itinataas ni Frieza ang kanyang kanang kamay, gagawa ng isang malaking pulang bola ng kapangyarihan, tatapusin ko kayo minsan at para sa lahat, lahat kayong mga insekto. Ilulunsad ni Frieza ang enerhiyang ito, ngunit hindi gumagalaw si Goku, ang enerhiyang ito ay uusad patungo kay Goku, hindi ito gagalaw ng kahit isang kalamnan, ang napakalaking pulang bola ng kapangyarihan ay titigil, nang ito ay nakipag-ugnayan sa Saiyan. Makikita ito ni Frieza na sinasabi, ano ba ang nangyayari, bakit hindi umaabante, parang huminto lang. Itataas ni Goku ang kanyang mga kamay upang kunin ang enerhiya na iyon at piniga ito, ginagawa itong maliit sa kanyang mga kamay, kaya gamit ang isang daliri, ihahagis niya ito kay Frieza at ito ay pupunta sa napakabilis na bilis, kaya hindi na nagkaroon ng panahon si Frieza para iwasan ito. Kaya't matatanggap niya ito ng buo na nag-iiwan sa kanya ng higit na nasaktan. Leche, Saiyan, sinaktan mo ako. Sasalakay si Frieza ng iba't ibang suntok kay Goku, ngunit ang mga ito ay tila walang magawa sa Saiyan. Si Goku sa pamamagitan ng isang sabog ng hangin na ginawa gamit ang kanyang mga kamay ay pinatama kay Frieza na bumagsak sa isa sa kanyang mga sundalo. Napansin ni Frieza na wala siyang magagawa laban sa Saiyan na iyon, kaya pinili niyang gumawa ng isang bagay na napakarumi. Ngunit samantala sa ibang lugar, si Beerus ay natutulog gaya ng dati sa oras na iyon. Ngunit gigisingin siya ni Whis ng mas maaga kaysa sa kanyang binalak na ginagawang galit na galit ang God of Destruction na si Beerus. Leche, bakit mo ako ginigising ngayon? Sabi ko maghintay ka pa ng ilang taon, ano bang meron? Lord Beerus, hindi mo ba naramdaman? Anong pinagsasabi mo Whis? Sir, nagising na ang mandirigmang iyon. Si Beerus ay natutulog, matagal-tagal pa bago siya magising. Ngunit nagpa siya si Whis na gisingin siya ng maaga. Para dito, gagamitin niya ang classic bomb alarm para gisingin siya, nagagana at gigising sa God of Destruction, ngunit labis siyang nagalit dahil dito. Leche Whis, bakit ka pumunta at ganising ako, nananaginip ako kasama ang Super Saiyan God na sinabi ko sa iyo, maganda ang laban namin, ganising mo ako sa pinakamagandang part na malapit na, galit ako sa iyo, Whis. Ngunit Mr. Beerus, yun lang, naniniwala akong hindi ka magsisisi na ganising kita. Anong pinagsasabi mo Whis? Ano ang tinutukoy mo na mas mahusay na katumbas ng iyong sinasabi? Sinisiyasat ko ang universe kasama ang aking mga tauhan at may napansin akong isang bagay na lubhang kawili-wili, isang buhay na nilalang ang tumawag sa aking atensyon, ito ay isang bata na may kakaibang kapangyarihan, hindi pa ako nakakita ng isang tao sa ganitong edad na humawak ng kapangyarihang iyon, sa tingin ko ito ang nilalang na hinahanap mo. Anong bata ang sinasabi mo? Whis, sino at nasaan siya? Mukhang nasa planeta siya ngayon ni Haring Vegeta. Hindi maaari, hindi dapat umiral ang planetang iyon, pinadala ko siya para sirain ito, paano posible na ang batang ito ay nasa isang planeta na wala na? Sir, buo pa ang planeta, tingnan mo ng iyong sarili.
Sa sandaling iyon, ipapakita ni Whis ang mga tauhan kay Beerus, pinapakita sa kanya na nasa planetang iyon talaga ang batang binanggit niya sa mga sandaling iyon. Iniwan si Beerus na nakatulala, hindi pwede, ibinigay ko ang utos kay Frieza na burahin ang planetang iyon mula sa pag-iral. Leche Frieza, hindi sumunod sa iniutos ko sa kanya, tiyak na nalaman niya na ako ay matutulog at nais na magpatuloy sa pagkakaroon ng kontrol sa planetang iyon, papatayin ko siya kapag nakita ko ang hangal na iyon. Mr. Beerus, mukhang hindi na ito kakailanganin, may ibang gumagawa nito ngayon. Huwag mong sabihin sa akin na tungkol ito sa... Tama po sir, yung batang lalaki po ang gumagawa nito. Hindi makapaniwala si Beerus na posible ito. Ipapakita sa kanya ni Whis kung ano ang nangyayari sa sandaling iyon, at makikita niya ang isang batang lalaki na nakikipaglaban kay Frieza, ngunit hindi niya makilala ang mukha nito, ngunit sa ibang naroon, nakita niya sa background ang isa pang batang lalaki, na agad namang nakilala ni Beerus, nakita niyang si Vegeta iyon, ang anak ni Haring Vegeta. Mr. Beerus, ang batang si Vegeta ay mayroon ding kakaibang kapangyarihan, masasabi kong pantay sila ng batang iyon. Hindi ito maaari Whis, ang anak ni Haring Vegeta ay halos hindi nalampasan ang 5,000 kapangyarihan, hindi ka makakataas ng ganito kalaki sa maikling panahon, o kaya ang dalawang saya na iyon ang talagang nasa panaginip ko, ito ay kahanga-hanga. Sa abot ng aking paningin Mr. Beerus, ang batang iyon ay may mapupulang buhok. Ano ang ibig sabihin nito Whis? Nangangahulugan ito na naabot na niya ang banal na kapangyarihan, ang kapangyarihan ng isang Diyos. Hindi pwede, Whis, ito ang nakita ko sa panaginip ko. Kung gusto mo ay maaari nating bisitahin ang mga batang iyon. Siyempre gusto ko, ginising mo ako sa panaginip ko at akala mo mananatili ako dito ng naka-cross arm, kailangan kong makipaglaban sa kanila at tapusin ang gawain ni Frieza, na sirain ang planetang iyon. Bilang iyong utos, Mr. Beerus. Sa sandaling iyon, pareho silang aalis patungo sa planetang Vegeta, kung nasaan sina Goku at Vegeta sa sandaling iyon. Samantala sa planetang Vegeta, na-corner si Frieza ng pambihirang kapangyarihan ni Goku, na pagtanto niyang wala na siyang magagawa laban sa Saiyan, alam niya kaagad na hindi siya makakalaban sa kanya, kaya nagpasya siyang gumawa ng napakarumi at duwag na galaw. Nagpasya siyang bumaba sa planeta, kung saan nanunood ang mga naninirahan. At si Frieza sa kanyang mga kamay sa lupa, ay magko-concentrate ng maraming kapangyarihan sa kanyang kanang kamay, at sasabihin ng duwag na ito. Ngayon ay magtatakda ako ng mga patakaran dito, kung susubukan mo akong salakayin, hindi ako magdadalawang isip na wasakin ang walang kwentang planetang ito, kung tutuusin, ito naman ang gusto niya, at ngayon nasa palad ko na ang kapalaran ng planetang ito. Inis na sabi ni Goku, duwag ka Frieza, hindi ko akalain na aabot ka sa ganito, saka ano ang imumungkahi mo. Hinihiling ko ang aking spaceship na umalis sa planetang ito, at iiwan kita na may kapayapaan, ipinapangako ko. Natahimik ang mga kawal ni Frieza nang makitang sumuko na ang malupit na si Frieza, at kailangan niyang gumawa ng ganoong kaawa-awang hakbang na ganoon, nawala ng respeto si Frieza sa mga sundalong iyon. Tumawa ng malakas sina Bardock at Haring Vegeta nang makita nila ang ginagawa ni Frieza dahil sa kaduwagan. Na magpapagalit kay Frieza, at iisipin niya, Leche, isinusumpa ko, babalik ako para patayin sila. Si Goku ay nasa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar, dahil kung sasalakayin niya muli si Frieza, nangangahulugan ito ng kabuoang pagkawasak ng kanyang planeta, at kung hindi niya ito aatakihin, ang ibig sabihin nito ay iiwanang buhay ang taong umalipin at nagpahiya sa kanila sa loob ng maraming taon. Pipilitin ni Vegeta si Goku na patayin siya, wala akong pakialam kung anong mangyari, patayin mo siya Kakarot, deserve ng hangal na yan ang kamatayan sa lahat ng ginawa niya sa atin. Habang si Bardock kahit na gusto niyang mamatay si Frieza ay sasabihin sa kanyang anak, Kakarot, kailangan mong hayaan siyang mabuhay, kung hindi, lahat ng pinaglaban natin ay magiging walang saysay, gusto mo bang patayin kaming lahat? Pareho ang iniisip ni Haring Vegeta kay Bardock at sa parehong paraan, ganoon din ang sasabihin niya kay Goku, ang tanging mas gusto na mamatay si Frieza sa kabila ng mangyayari ay si Vegeta. Leche Kakarot, ipinapangako ko na kung hindi mo siya papatayin, ako mismo ang gagawa.
Sasabihin ni Haring Vegeta sa kanyang anak, manahimik ka Vegeta, wala ka bang pakialam sa planetang ito, gusto mong mawala ang ating lahi, huwag kang makasarili Vegeta, ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Hindi pinansin ni Vegeta ang sinabi ng kanyang ama, at susubukan niyang makipaglaban para salakayin si Frieza. Ngunit hahampasin siya ng malakas ni Haring Vegeta sa mukha, dahilan para bumagsak si Vegeta sa lupa, anak, sabi ko huwag kang makisali. Sa pagkakataong ito si Vegeta ay nakinig sa kanyang ama dahil sa kabila ng pagiging mas makapangyarihan kaysa sa kanyang ama. Siya ang kanyang ama at kailangan niyang sundin siya. Ayos lang dad, nanalo ka, iiwan ko siyang buhay, gaya ng gusto mo. Pagkatapos ng maraming pag-iisip tungkol dito, tatanggapin ni Goku ang panukala ni Frieza, at susubukan niyang iwan siyang buhay. Okay Frieza, hindi kita papatayin, at papayagan kitang tumakas mula sa planetang ito na parang duwag. Sa sandaling iyon, tatayo na si Frieza at lilipad at aalis sakay ng kanyang spaceship. Ngunit bago ito nangyari, isang sinag ang tumusok kay Frieza sa isang mahalagang bahagi, dahilan para mamatay siya kaagad, kasing simple ng ipis. Ang lahat ng tao sa lugar ay labis na nalito nang wala sa oras na may pumatay kay Frieza at hindi ginawa ng sinuman sa mga taong naroroon. Ngunit sa di kalayuan, may mapapansin kang kilalang kilala ni Haring Vegeta at ng iba pang mga Saiyan. Si King Cold, ang ama ni Frieza, ang pumatay sa kanyang sariling anak o kaya, naisip. Ngunit si Frieza ay tila buhay pa. Lalapit si King Cold at malalaman kaagad ni Frieza na siya ang may gawa, kaya't si Frieza sa matinding paghihirap ay sasabihin, Ama bakit mo ginawa ito? Hindi ko kayang magkaroon ng duwag na anak, ipinagmamalaki kita, ngunit ito ay isang malaking pagkabigo, pinagtaksilan mo ang iyong lahi sa pamamagitan ng pagpapahiya sa iyong sarili sa harap ng mga Saiyan. Kailangan kong gawin ito ama, papatayin nila ako, masyadong malakas ang isang bata. Hangal ka, sasabihin ito ng ama ni Frieza, at pagkatapos ay tatapusin siya, at ngayon ay namatay na si Frieza. Isang ganap na katahimikan ang bomb-alot sa lugar, walang nakakaintindi sa kanilang nakita, tinapos ng isang ama ang buhay ng sariling anak. Sasabihin ni King Cold, duwag ang hangal na iyon. Lahat ng mga Saiyan na naroroon ay lumuhod nang makita nilang dumating si King Cold, ngunit sasabihin sa kanila ni Goku. Bakit nyo ginagawa yan? Lumuhod kayo sa tatay ni Frieza, bumangon kayo agad, sa tingin nyo ba nasa ilalim pa rin kayo ng mga diktador na yan? Sa sandaling iyon, tatayo ang mga Saiyan, totoo, tama ang isang bata, hindi na natin kailangang maging magalang at masunurin sa harap nila, bahala na ang ating tagapagligtas. Tatayo si King Cold sa harap ni Goku na nagsasabi sa kanya, hahaha, kaya, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, isang bata. At nakikita ko na ikaw ang isa na pinamunuan din ng aking lahi ng Saiyan, iniisip ko kung naparito ka upang samahan ang iyong anak sa impyerno, wala akong problema sa'yo, sa katunayan, hindi kita kilala at salamat sa pagligtas sa akin sa gulo, maya-maya lang ay papatayin ko na ang Frieza na iyon. Hindi na karapat-dapat ang aking anak na mamuno, ito ay isang kapahamakan, kaya nga ako nagbalik at ikaw ay babalik sa ilalim ng aking utos. Marami akong misyon para sa iyo, mayroong 4 na planeta sa North Galaxy na hindi pa nasakop at magagamit ko upang ibenta ang mga ito sa magandang presyo. Tatayo si Haring Vegeta sa kanyang harapan at sasabihin sa kanya, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, hindi na kami tatanggap ng utos mula sa iyo, nakakaawa ka gaya ng anak mo, huwag mong isipin na iba ka sa kanya, parehong nakakadiri, intindihin na hindi mo na kami utusan, ngayon ay ibibigay namin siya sa iyo at inuutusan ka naming umalis ngayon din. Hahaha, pero anong kalokohan ang sinasabi mo Haring Vegeta, kailan ka pa naging madaldal, ngayon gusto mo akong bigyan ng mga order. Seryoso ito, magpasalamat ka na binibigyan kita ng pagkakataong umalis at kunin ang bangkay ng iyong anak. Itataas ni King Cold ang kanyang kamay upang tapusin ang buhay ni Haring Vegeta. Ngunit may pumutol sa kanyang braso at nalaglag ang kanyang braso sa lupa. Alam ni Haring Vegeta na ginawa ito ni Goku. Ngunit hindi ito alam ni King Cold dahil hindi niya ito namalayan dahil sa sobrang bilis ni Goku, kaya iisipin niyang si Haring Vegeta iyon. Pero paano, hindi pwede. Sa brasong iyon, pinaplano mo akong patayin, kaya ngayon, alam mo na, binibigyan pa kita ng pagkakataong makaalis.
Hindi ito posible, naputol yung braso ko, paano niya iyon ginawa, hindi ko man lang siya nakitang gumalaw, leche. Susubukan siyang patayin muli ni King Cold gamit ang kabilang braso niya. Ngunit sa parehong paraan, ang kabilang braso ay mapuputol, iniwan si King Cold na walang mga braso. Leche, ang mga braso ko. Gayunpaman, hindi umaalis si King Cold dahil hindi siya duwag tulad ng kanyang anak. Kaya, dadagdagan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan ng sabay-sabay gamit ang huling anyong ito, ngunit gayunpaman. Tatawa si Haring Vegeta, hahaha, akala mo ba may pagkakataon kang manalo, ang pinakamalungkot na bagay ay hindi ako ang gumawa nito sa'yo. Tatayo si Goku sa kanyang harapan, lumulutang sa taas ng kanyang mukha na nagsasabi sa kanya, ako ang pumutol ng mga braso mo, kung ayaw mong pagpira-pirasuhin kita ng buhay, umalis ka, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay namin sa iyo. Leche, sayan, ginagawa ko ang gusto ko, wala ni isa sa inyo ang mag-uutos sa akin, naiinis ako na ikaw ay nakahihigit sa akin. Nakikita ko, pinili mo ang pinakamasamang opsyon, ano kaya ang mararamdaman ng iyong lahi kapag nalaman nilang may pumatay sa kanilang hari, ito ay magiging mapangwasak na balita para sa kanilang lahat. Hindi nila ako mapapatay, ngayong ginagamit ko na ang lahat ng kapangyarihan ko ay tatapusin ko silang lahat at wawasakin ko rin itong walang kwentang planetang ito, ang panghihinayang mula sa impyerno, na nagpahayag ng kanilang mga sarili laban sa akin. Samantala, dalawang lalaki ang dumating sa labas ng planeta, Mr. Beerus, mukhang nakarating na tayo. Habang sa loob ng planeta, sasalakayin ni King Cold si Goku gamit ang isang sipa na napakadaling maiiwasan ni Goku, ngunit ang labanang ito ay maaantala. At may magsasabi, kaya, ito ang mga sayan na paulit-ulit mong sinasabi sa akin, Whis. Makikilala kagad ni King Cold ang boses ng God of Destruction na si Beerus at ititigil ang kanyang laban upang lumuhod sa harap ng God of Destruction. Makikita ni na Goku, Vegeta at ng iba pa si Beerus. Kaya sasabihin ni Goku, anong sorpresa, Mr. Beerus? Ikinagagalak kitang makilala, teka, paano mo nalaman ang pangalan ko, bata? Kung sasabihin ko sa iyo, hindi ka maniniwala sa akin, ngunit isang kasiyahan, ako ay si Kakarot. Sa panig ni Vegeta ay malugod niyang babatiin si Beerus, ngunit may takot dahil may trauma siya sa ginawa nito sa kanyang ama. Si Beerus sa sandaling iyon ay tatapos sa buhay ni King Cold na sinasabi. Isa na siyang istorbo, wala siyang silbi sa akin, kung hindi niya magawa ang kanyang layunin ay hindi siya karapat-dapat na magpatuloy sa buhay. Makikita ito ni Goku na pagtanto na palaging si Beerus ang nasa likod ng lahat na nagpaunawa sa kanya na si Beerus ang nagbigay ng utos kay Frieza na tapusin ang mga Saiyan. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang pananaw ni Goku kay Beerus na palagi niyang tinuturing na kaibigan, ngayon ay itinuturing niyang kaaway. Mr. Beerus, kaya ikaw talaga ang nag-utos na sirain ang planetang ito. At nagdududa ka, bata, malinaw na ibinigay ko ang utos na iyon kay Frieza, medyo nakakainis na ang lahi ng Saiyan, kaya napagpasyahan ko na hindi na sila karapat-dapat na magpatuloy sa mundong ito. Leche, God of Destruction, wala akong pakialam kung ang magiging kabayaran man ito ay ang buhay ko.